Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Santos. Ngayon, eting susuriin ang isang napakahalagang paksa, nga lihim ng tahimik na tagalinis. Paano bantayan ang iyong kidney laban sa hindi nakikitang panganib? Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kahit na pakiramdam ninyo ay maayos kayo kung ang inyong nga kidney ay tahimik na nanghihina nang walang anumang malinaw na senyalas? Minamahal kong makababayan, sisimulan ko ang pagbabahagi na ito ngayon na may taos-pusong pakiusap. Mangyaring manatili hanggang sa huling minuto. Hindi ito upang madulot ng pangamba, kundi dahil ang mga bagay na tatalakay natin ay makatutulong sa inyo na mas maunawaan ang inyong sariling katawan at maiwasan ang mga kapuspalat na pagkakamali. Sa katunayan, maraming tao ang namumuhay ng normal araw-araw, kumakain ng maayos, at natutulog ng sapat, ngunit hindi nila alam na unti-unting humihina ang kanilang kidney function. Ito ay isang karaniwang sitwasyon at ang nakababahala ay nangyayari ito ng tahimik. Ang mapag-aral medikal sa loob ngang maraming taon ay nagpakita na ang isang malaking porsyento nga matatanda ay nagsisimulang magpakita ng masenyales ng pagina ng kidney function sa iba't ibang antas. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi nakakapansin ng anumang abnormal na senyales sa unang yugto. Hindi tulad ng maraming iba pang organ sa katawan, hindi madaling magbigay ng malinaw na senyales ang kidney, walang matinding sakit, walang agad na makikilalang sintomas, kaya naman, marami ang madalas na nag-isip na sila ay ayos lang, namumuhay ng normal, at walang problema. Ngunit nga kababayan, ang espesyal na katangian ng kidney ay ang kakayahan nitong magtrabaho ng matagal at may mataas na kakayahan sa pagbabayad. Kahit na ang function ay humina ng malaki, ang katawan ay maari pa ring umangkop upang mapanatili ang pang-araw-araw na gawain nang hindi nagdudulot ng malinaw na kakulangan sa ginhawa. Ito ang siyang nagiging sanhi ng kapabayaan. Kapag natuklasan ang problema sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, marami sa mga kaso ang kidney function ay lubhang naapektuhan na. Sa puntong iyon, ang pagsasayos ay nagiging mas mahirap kaysa sa maagang yugto. Marami na akong nakasalamuha sa ganitong uringang kaso sa aking 15 taong karanasan bilang isang doktor. May mga pasyente na, nang mapatingin, ay naniniwala pa rin na sila ay ganap na maluso, ngunit ipinakita ng resulta na ang kanilang katawan ay nakaroon na nga mapababago na hindi nila napansin nun. Ang nagpapahirap sa marami ay hindi ang biglaang pagdating ng sakit, kundi ang sana nalaman ko ng mas maaga upang may sayos ang kanilang lifestyle, pagkain at manggawi ng tama. Kaya naman, ang layunin ng nilalaman ngayon ay hindi upang ipangamba kayo, kundi upang tulungan kayo na mas malinaw na suriin ang inyong katawan. Naunawaan kung paano gumagana ang kidney at, higit sa lahat, alam kung paano makilala ang mga maagang senyales. Kung susubaybayan ninyo ng buo ang nilalaman na ito, makakaroon kayo ng kinakailangang kaalaman upang protektahan ang inyong kidney ng maaga. Sa halip na maghintay hanggang mabigay ng malinaw na senyales ang katawan, mangyaring maglaan ng oras upang makini hanggang sa dulo. Minsan, ang isang maliit na pagbabago lamang sa kamalayan ngayon ay makatutulong sa inyo na maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagsisisi sa hinaharap. At ngayon, alamin natin kung bakit napakatahimik ng kidney at kung paano makilala ang mga magang senyales kapag ang katawan ay tila normal pa. Bahagi 1, kidney, ang dakilang filtering machine at 3 mahalagang tungkulin ng katawan upang maayos na alagaan at protektahan ang inyong mga kidney. Ang unang bagay ay hindi ang pag-inom ng karagdagang gamot o ang pagpapatingin ng madalas, kundi ang lubos na pag-unawa sa tunay na papel ng kidney. Marami sa inyo ang naisip lamang na ang kidney ay may tungkulin lamang na gumawa ng ihi, at kapag normal pa ang paihi, nangangahulugan ito na maluso pa ang kidney. Ngunit sa pananawang modernong medisina at aking 15 taong karanasan sa klinika, iyan ay maliit na bahagi lamang ng isang napakakumplikadong sistema. Sa katunayan,
Ang kidney ang pinakamahusay na biological filtering machine ng katawan ng tao. Kung ang katawan ay ihahalin tulad sa isang bahay, ang kidney ay hindi lamang isang water filter kundi pati na rin ang sentro na nakoordina ng lahat ng daloy ng buhay sa loob. Maari ninyong isipin ang isang water filter sa bahay kung saan ang bawat layer ng filter ay natatanggal ng dumi upang makagawa ng malinis na tubig. Ngunit ang ating kidney ay mas marami pa ang ginagawa kaysa ron dahil ito ay sabay na nagfi-filter, naghihiwalay, nag-ayos, at gumagamit muli ng gabagay na kailangan pang katawan. Ang nakakagulat, sa marami ay ang intensity ng trabaho ng kidney ay halos walang konsepto ng pahinga. Araw-araw, ang dalawang kidney ay kailangang magproseso ng humigit kumulang 180 litro ng dugo, isang bilang na, kung ihahambing, ay katumbas ng pag-filter ng isang malaking bathtub ng tubig araw-araw. At ang nakababahala ay ang gawaing ito ay nangyayari ng tahimik sa loob ng 24 na oras, walang reklamo, walang babala, hanggang sa magsimula itong labis na gumana, sa loob ng mahigit 15 taong pagmamasit at pakikisalamuha sa mga matatanda, napatanto ko ang isang napakalalim na bagay. Ang mga organ na pinakatahimik na nagtatrabaho ay ang mga organ na pinakamadaling makalimutan. Hindi sumasakit ang kidney kapag ito ay nagsisimula pa lamang humina, hindi ito malinaw na humihingi ng tulong tulad ng puso o tiyan, kaya marami ang nakakapansin lamang kapag malayo na ang problema. Sa siyentipikong pananaw, ang kidney ay may tatlong mahalagang tungkulin sa buhay na kung humina, ang buong katawan ay maapektuhan. Una, ang pagtatanggal ng gadumi at toxins mula sa katawan. Araw-araw, milyon-milyong metabolic reactions ang nangyayari sa ating katawan. Kapag kumakain tayo, kapag tumatanda at napapalitan ang nga selula, lahat ay lumilihang ang gadumi tulad ng urea, creatinine, at iba pang toxins. Kung hindi agad matanggal, ang nga sangkap na ito ay magtitipon sa dugo tulad ng basura na nakatambak, na dahan-dahang makakapinsala sa mahahalagang organ. Ang nakababahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik, at kapag lumabas ang masintomas, kadalasan ay huli na. Pangalawa, ang pagpapanatili ng balanse ng tubig at electrolytes. Ang ating katawan ay tulad ng isang saradong sistema kung saan ang lahat ay kailangang mapanatili sa isang matatag na estado. Ang kidney ay gumaganap bilang isang napakatalinong tagapag-ugnay. Alam kung kailan kailangan maglabas ng labis na tubig at kung kailan kailangan panatilihin. Kasabay nito, ang kidney ay nag-ayos din ng masangkap tulad ng sodium, potassium at calcium. Kung ang nga elementong ito ay lumihis ng kaunti, maaari ninyong agad na makita ang nga sintomas tulad ng pamamaga ng paa, mataas na presyon ng dugo, abnormal na tibok ng puso, o pakapagod na walang malinaw na dahilan. Ngunit ang mas malalim na nais kong ipaunawa sa inyo ay ang balanse sa katawan ay tulad din ng balanse sa buhay. Kapag labis tayong kumakain, may irregular na lifestyle o labis na nag-alala, ang kawalan ng balanse na iyon ay nagdudulot din ng presyon sa kidney. Kaya naman, ang pag-alaga sa kidney ay hindi lamang isang isyong biolohikal kundi pati na rin ang paraan ng pamumuhay ng may harmonya sa sarili. Pangatlo, ang paggawa ng mahahalagang hormon. Marami sa inyo ang hindi nakakaalam na ang kidney ay kasama rin sa pagkontrol ng presyon ng dugo at paggawa ng red blood cells. Kapag humina ang kidney, hindi lamang naipon ang toxin sa katawan kundi maaari ring magkaroon ng anemia, pakahilo, mataas na presyon ng dugo na mahirap kontrolin. Ito ang napapaliwanag kung bakit maraming matatanda, kahit na normal ang kanilang pagkain, ay nakakaramdam pa rin ng pagkapagod at kakulangan sa sigla. Sa mas malalim na pananaw, madalas kong ibinabahagi sa inyo ang isang napakapangkaraniwan na bagay. Ang kidney ay tulad ng isang tahimik na manggagawa sa isang pamilya. Kapag malusog sila, maayos ang lahat at bihira nating napapansin. Ngunit kapag sila ay pagod, nagsisimulang makagulo ang buong bahay at nakalulungkot, marami ang nakakapansin
lamang sa kanilang halaga kapag huli na ang lahat. Bahagi 2. Ang bangungot ng dialysis at ang pagbabago ng buhay. Kailangan nating maging sapat na matalino at matapang upang harapin ang isang katotohanan na hindi madaling tanggapin. Kung pababayaan ninyo ang pagprotekta sa inyong kidney simula ngayon, ang daan sa hinaharap ay maaring humantong sa isang punto na kinatatakutan na maraming matatanda at iyon ay ang dialysis. Sa medisina, ito ay isang paraan ngang paggamit ng makina upang palitan ang filtering function ng kidney kapag ang kidney ay lubhang humina na. Sa unang tingin, tila ito ay isang pasulong na nakatutulong upang mapanatili ang buhay. Ngunit para sa mga direktang nakakaranas nito, hindi lamang ito isang medikal na pamamaraan kundi isang pagbabago na ganap na nakpapalit sa buong buhay. Marami na akong nakasalamuha sa ganitong uring aso at ang nagpapahirap sa akin ay hindi ang sakit kundi ang pakawalang kalayaan at kalidad ng buhay. Kapag nasimulan na ang prosesong dialysis, ang inyong buhay ay hindi na ninyo kayang planuhin ng aktibo. Sa halip, ang lahat ng inyong gawain ay kailangang umikot sa isang nakatakdang schedule ng dialysis. Kadalasan, kailangan ninyong pumunta sa ospital 3 beses sa isang linggo, bawat sesyon ay tumatagal ngang halos 4 na oras. Ngunit sa totoo lang, hindi lang iyon ang 4 na oras, kundi ang buong araw ay nagambala at ang buong ritmo ng buhay ay nabago. Isipin ninyo na sa loop ng 7 araw ng isang linggo, halos kalahati ng oras ay kailangan ninyong gugulin sa pagiga sa kama ng ospital, nakakonekta sa isang makina, may 2 karayom sa inyong nga braso, halos hindi gumagalaw ang katawan, at ang isip ay nababalutan ng pagkapagod. Hindi lamang ito pakaubos ng lakas kundi isang napakalaking pasanin sa pag-isip. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ang pinakamalaking halaga nga pagtanda ay hindi ang mahabang buhay kundi ang pamumuhay ng may kalayaan at kapayapaan. Ngunit kapag kailangan ma-dialysis, kahit ang nga bagay na tila, napakasimple tulad ng pagbisita sa malalayong kamaana, pagdalo sa isang patitipon ng pamilya, o kahit isang maikling lakad ay nagiging mahirap. Ang buhay ay unti-unting nakukulong sa loob ng ospital at ng dialysis machine. May mga matatanda na humawa sa aking kamay at umiyak na sinasabi na ang pinakanakakasakit sa kanila ay hindi ang sakit kundi ang sana nun panaintindihan ko na ang pagpapanatili ng kalusugan. Nagsisisi sila sa maaraw na nabuhay ng pabaya. Walang pakialam sa pagkain at hindi pinansin ang maliliit na senyales ng katawan. At kapag napatanto na, hindi na may babalik ang lahat sa dati. Hindi lamang nawawalan ng kalayaan kundi ang kasiyahan sa pagkain ay mahigpit ding limitado. Para sa mga nagda-dialysis, bawat lagot ng tubig, bawat pagkain ay kailangang kalkulahin ng maingat. Ang masangkap tulad ng potassium, phosphorus, o asin, kung lumampas sa limitasyon, ay maaring magdulot ng mapanganib na komplikasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang masimpleng kasiyahan tulad ng isang mainit na sabaw, isang piraso ng matamis na prutas ay nagiging bagay na kailangan paisipan. Sa mas malalim na pananaw, nais kong ipaunawas sa inyo na hindi gaanong hinihingi ang ating katawan, ngunit kapag nasira, napakalaking halaga na dapat bayaran. Ang kidney ay isang organ na may napakagandang kakayahan sa pagtitiis, ngunit dahil dito, kapag humina ito, kadalasan ay huli na nating natutuklasan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay na nais kong iparating sa inyo ay hindi ang takot kundi ang pag-asa at pagiging proactive. Dahil sa maraming kaso, ang paghina ng kidney function ay maring mapabagal kung isasayos natin ang ating lifestyle sa tamang panahon. Sa pamamagitan lamang sa pagsasayosan, dieta, pag-inom sa sapat na tubig, pagkontrol sa presyon sa dugo, paglilimita sa mga hindi kinakailangang gamot,
at pagpapanatili na magaan na ehersisyo, ganap ninyong mapapahaba ang buhay ng inyong kidney ng maraming taon. Bahagi 3. Tatlong lihim na kaawi na sumisira sa kidney ng mga matatanda ngayon. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit sa mga nakdaang taon ay napakabilis at nakababahala ang pagtaas ng bilang ng mataong may sakit sa kidney? Sa aking 15 taong karanasan sa geriatrics, napagtanto ko na ang sanhi ay hindi isang solong kadahilanan, kundi ang kombinasyon ng matahimik na kawi na unti-unting sumisira sa kidney araw-araw. Ang pinakamapanganib ay hindi sila nadudulot na agad na sakit, hindi sila nagpapakita ng malinaw na sintomas na nagiging dahilan upang maging kampante ang marami hanggang sa maging seryoso ang kahinaan. Ang unang kaaway, diabetes. Sa medisina, ito ay itinuturing na isa sa mabangunahing sanhi ng kidney failure. Kapag matagal na mataas ang blood sugar level, hindi lamang nito naapektuhan ang dugo kundi direktang nakakaapekto rin sa microscopic structure ng kidney. Isipin ninyo ang isang pinong filter na nababalutan ng makapal na layer na asukal na sa paglipas ng panahon ay mababarahan, titigas, at unti-unting mawawalan ng function. Ang nakababahala ay ang prosesong ito ay napakabagal na maaring tumagal ngang 10 hanggang 20 taon nang walang malinaw na sintomas. Nakasalamuha ko ang maraming kaso kung saan ang nga pasyente ay masusing na-check ng kanilang blood sugar, araw-araw ngunit nakakalimutan na ang kidney ang pinakanasaktan. Ito ang nais kong bigyang diin. Ang pag-control sa diabetes ay hindi lamang upang makaroon ng magandang numero sa laboratory test sheet kundi upang protektahan ang mga mahahalagang organ sa loob, lalo na ang kidney. Ang pangalawang kaaway, mataas na presyon ng dugo, hypertension. Kung ang diabetes ay paguho mula sa loob, ang mataas na presyon ng dugo naman ay tulad ng isang tuloy-tuloy na presyon mula sa labas na bumibigat sa kidney. Ang dugo na may mataas na presyon na dumadaloy sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidney ay tulad ng malakas na agos ng tubig na patuloy na bumabangga sa isang marupo na sistema ng tubo. Sa paglipas ng panahon, ang madaluyan ng dugo na ito ay magpapalapad, maglilik at unti-unting mawawalan ng kakayahan sa paggana. Ang nakababahala ay marami ang natatakot lamang sa mataas na presyon ng dugo dahil sa panganib ng stroke ngunit hindi pa naunawaan na ang kidney ang tahimik na biktima na nakakaranas ng matagal na pinsala. Kapag hindi maayos na nakokontrol ang presyon ng dugo, unti-anting humihina ang kidney araw-araw nang hindi ninyo nalalaman. Kapag natuklasan, kadalasan ay huli na. Sa mas malalim na pananaw, nais kong ipaunawa sa inyo na ang presyon ng dugo ay hindi lamang isang numero kundi isang refleksyon ng balanse ng buong katawan at isip. Kapag tayo ay stress, balisa, kumakain ng maalat, kulang sa tulog, lahat ng ito ay nag-ambag sa pagtaas ng presyon ng dugo. Kaya naman, ang pagpapanatiling matatag na presyon ng dugo ay nangangahulugan din ng pagpapanatiling isang matatag at mayos na buhay. Ang pangatlong kaaway, pag-abuso sa painkillers. Ito ay isang napakakaraniwang problema sa mga matatanda. Kapag may sakit sa likod o kasukasuan, marami sa inyo ang may tendensiyang bumili ng gamot at inumin ng walang gabay ng doktor. Ang mga painkillers, lalo na ang non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, kung ginagamit ng matagal, ay magpapababa ng daloy dugo sa kidney at direktang magiging lason sa mga salulangang kidney. Madalas kong sinasabi ng diretsahan na ang painkillers ay hindi isang pangmatagalang solusyon, kundi isang pansamantalang pagtatago ng problema. Kapag inabuso ninyo ang gamot, maaring bumaba ang pakiramdam ng sakit ngunit ang pinsala sa loob ay tahimik na lumalaki.
Darating ang panahon na kapag ang kidney ay lubang humina na, magiging napakahirap na ang paggamot. Bukod sa tatlong nabanggit na salik, hindi rin natin maaring balewalain ang natural na proseso ng pagtanda. Habang tumatanda, unti-unting bumababa ang bilang ng gumaganang glomeruli. Ito ay hindi maiwasan. Ngunit ang pagkakaiba ay kung mayroon kayong siyentipikong lifestyle, tamang dieta, at mayos na nakokontrol ang mga underlying conditions, ang proseso ngang pagina na ito ay magiging napakabagal at mananatili sa ilalim ng control. Sa kabilang banda, kung ang isang tao ay may diabetes, mataas na presyon na dugo, at may ugali pa na pabaya sa paggamit na gamot, ang kidney ay magiging tulad ng isang makina na labis na karga mula sa maraming panig. Sa ganoong sitwasyon, ang pagbagsa ay hindi na usapin ng mahabang panahon kundi maaring mangyari sa loob lamang ng ilang taon. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong iparating sa inyo ay ang katawan ay palaging nabibigay ng babala. Nasa atin lamang kung makikinig tayo o hindi. Ang maliliit na senyales tulad ng matagal na pagkapagod, madalas na pag-ihi sa gabi, bahagyang pamamaga sa pa, o pagbabago sa presyon ng dugo ay maaring maging maagang paalala mula sa kidney. Kaya naman, sa halip na maghintay hanggang sa malinaw na lumabas ang sakit, sanayin ninyo ang inyong sarili sa ugali ng pagmamasid, pakikinig at pag-ayos ng maaga. Dahil sa panggagalaga sa kalusugan, lalo na sa pagtanda, ang pag-iwas ay mas madali kaysa sa paggamot. At minsan, ang isang maliit na pagbabago lamang ngayon ay makatutulong sa inyo na maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. Kung ninyo nalaman na kapakipakinabang ang pababahaging ito, mangyaring makomento ng numero 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 4, 5 babala na nagpapahiwatig na humihina ang iyong kidney. Marami ang nakakamali na ang kidney ay isang ganap na tahimik na organ na bigla na lamang humihina nang hindi napapansin. Ngunit sa aking karanasan sa klinika, iginigiit ko na ang katawan ay hindi kailanman tahimik. Sadyang ang masenyales nito ay napakapino at madaling balewalain. Kapag nagsisimulang humina ang kidney, hindi ito sisihaw kundi bubulong lamang sa pamamagitan na malilit na pakbabaho sa ihi at katawan. Ang tanong ay, sapat ba kayong matalino upang mapansin ito? Unang senyals, hindi normal na bula sa ihi. Ito ay isa sa pinakauna at pinakamahalagang senyals. Kung mapapansin ninyo na may maraming maliliit na bula sa inyong ihitulad ng bula ng sabon, at lalo na kung ang bula ay hindi nawawala pagkatapos, ang ilang minuto, hindi ito normal na pangyayari, ito ay maaring senyales na ang protina ay tumutulo palabas sa ihi, samantalang dapat itong manatili sa dugo. Ito ay tulad ng isang sirang filter na nagpapahintulot sa mahalagang sangkap na lumabas. Sa medisina, ito ay isang maagang babala ng pinsala sa glomerulus ng kidney. Palagi kong binibigyang diin na huwag kailanman balewalain ang maliliit na pagbabago sa ihi dahil ito ang pinakamalinaw na salamin ng kalusugan ng kidney. Pangalawang senyals, pamamaga ng katawan, edema. Napapansin ba ninyo na pagising sa umaga, ang inyong matalukap ngang mata ay mabigat at bahagyang namamaga? O namamaga ang inyong bukong-bukong o likot ng paa? Kung pipindutin ay may bakas na matagal mawala? Hindi lamang ito panlabas na sintomas kundi senyales na nawawalan ng kakayahan ang kidney na maglabas ng labis na tubig. Kapag hindi maayos na nailalabas ang tubig, ito ay magtitipon sa tissue na nagiging sanhi ng pamamaga. Sa mas malalim na pananaw, madalas kong sinasabi na ang pamamaga ay hindi lamang peg-ipon ng tubig kundi isang kawalan ng balanse sa loob ng katawan at ang anumang matagal na kawalan ng balanse ay isang seryosong babala. Pangatlong senyales.
Matagal na pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Marami sa inyo ang nag-isip na ang pagkapagod ay dahil sa pagtanda. Ngunit sa totoo lang, hindi ganun kasimple. Kapag humina ang kidney function, ang mga metabolic waste products na hindi na filter ng maayos ay magtitipon sa dugo na lumilika ng isang estado ng banayad ng unit matagal na paggalason. Nagiging dahilan ito upang ang katawan ay palaging nanlalambot, kulang sa enerhiya, at nahihirapan sa pagtuto. Kasabay nito, ang mahinang kidney ay nagpapababa rin ng production ng hormone na nagpapasigla sa paggawang red blood cells na nagre-resulta sa anemia na lalong nagpapagod sa inyo. Madalas kong ihinahambing ito sa isang bahay na hindi nililinis. Ang dumi ay naipon araw-araw hanggang sa maging mainit at hindi kaaya-aya ang hangin. Pang-apat na senyales. Mga problema sa pagtunaw at nerbiyos. Kapag ang nitrogenous waste ay naipon sa dugo, hindi lamang nito naapektuhan ang katawan kundi direktang nakakaapekto rin sa utak at digestive system. Maaari kayong makaranas ng pagduduwal, pakawalangan na sa pagkain, matagal na, pananakit ng ulo, o pakahilo. Hindi ito mamakakahiwalay na sintomas kundi senyales na ang katawan ay nalalason mula sa loop. Sa aking pananaw, ito ang yugto kung saan nagsisimulang mawalan ng natural na harmonya ang katawan, at kung hindi agad kikilos, mabilis nalalala ang kondisyon. Panglimang senyales. Matagal na pangangatingang balat, lalo na sa gabi. Ang senyales na ito ay napakadaling maliitin, marami ang nag-isip na ito ay allergy o sakit sa balat. Ngunit sa totoo lang, kapag humina ang kidney, ang pag-ipon ng toxins at ang kawalan ng balanse sa mineral, tulad ng phosphorus ay magpapasigla sa mga nerve endings sa ilalim ng balat na nagiging sanhingang hindi kanais-nais na pangangati. Lalo na, ang pangangati ay kadalasang mas malinaw sa gabi kapag napapahinga ang katawan. Marami na akong nakasalamuha na pasyente na dahil sa kapabayaan sa sintomas na ito ay napalampas ang maagang yugto ngang pagtuklas ng sakit sa kidney. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan ninyo ay ang katawan ay palaging nabibigay ng senyales bago ito bumagsak. Walang sakit na dumarating ng biglaan, lahat ay may proseso makipon. Kung mapapansin ninyo kahit isa lamang sa mga nabanggit na senyales, huwag mag-atubili, magpatingin sa kidney function sa lalong madaling panahon. Bahagi 5. Mga nakakamatay na gawi sa pagkain na dapat alisin sa iyong diet. Upang maprotektahan ang inyong mga kidney ng tunay na epektibo at matagal, nais kong maunawaan ninyo ang isang pangunahing bagay. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mga bagay na idinadagdag natin kundi sa mga bagay na sapat tayong matalino upang alisin. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa matatandang pasyente, napatanto ko na maraming tao ang handang gumastos ng malaki sa mamahaling supplement, ngunit hindi handang baguhin ang mga maling gawi sa pagkain na malalim nang nakauki sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang makawi na iyon ang siyang tahimak na naktutulak sa kidney sa banhat na pakina. Ang unang nakakamatay. Asin, ang tahimik ngunit matagal na maninira. Ang asin ay naroon sa bawat kainan natin, mula sa masasarap na ulam, mga inasnan na gulay, hanggang sa patis, sabaw, at pansit. Lalo na, ang ugaling pagkain hanggang sa huling pata sa mangkok ang sabaw o pansit na tila walang pinsala, ngunit ito ang dahilan kung bakit ang dami nga, sodium na pumapasok sa katawan, ay lumalampas sa litas na antas nang hindi ninyo nalalaman. Sa siyentipikong pananaw, kapag tumaas ang sodium, kinakailangan ng kidney na pataasin ang pressure ng PEC filter upang maalis ito, na sa paglipas ang panahon ay nagdudulot ang pinsala sa glomerulus at nagpapababa ang filtering function. Kasabay nito, ang asin ay humihila rin ng tubig sa daluyan ng dugo na nagpapataas ng circulating volume na nagresulta sa matagal na mataas na pressure ng dugo, isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney failure sa mga matatanda. Madalas kong sinasabi ng diretsahan,
Ang pagkain ng maalat ay hindi agad makakapatay sa inyo, ngunit unti-unti itong sisira sa inyo araw-araw hanggang sa wala nang may ligtas. Kaya naman, ang pag-aral kung paano kumain ng mas kaunting asin ay hindi isang kapahamakan kundi isang pagpapakita ng pag-unawa at pagmamahal sa sariling katawan. Ang pangalawang nakakamatay, processed foods, ang kaginhawaan kapalit ng kalusugan. Sa modernong buhay, marami sa inyo ang may tendensyang pumili ng fast food, mga pagkain na madaling ihanda tulad ng hotdog, longganisa, delata o iba't ibang uring snack. Ang mga pagkain ito ay kadalasang naglalaman ng inorganic phosphorus, preservatives, at chemical additives na may matas na konsentrasyon. Ang panganib ay nakasalalay sa katotohanan na ang phosphorus sa natural na pagkain ay bahagi lamang nai-absorb. Ang gunit ang inorganic phosphorus sa processed food ay halos ganap na nai-absorb sa dugo na nagiging sanhi ng labis na dami. Kapag tumaas ang phosphorus, kailangan ng kidney na magtrabaho ng tuloy-tuloy upang ayusin ito na sa paglipas ng panahon ay nagre-resulta sa pinsala sa madaluyan ng dugo ng kidney, metabolic disorders, at pinapabilis ang proseso ang pagtanda. Nice kung pag-isipan ninyo ang isang bagay, kung ano ang mas maginhawa, ay madalas na may mas malaking bayad, at ang bayad na iyon ay ang inyong kalusugan sa hinaharap. Sana ay magsimula kayo sa maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Bawasan ang asin sa bawat kainan, limitahan ang inasnan na gulay at malalakas na patis, iwasan ang ugalingang pag-inom ng lahat ng sabaw, at bigyang prioridad ang sariwa, simple, at natural na pagkain. Ang pagbabagong ito ay hindi agad magbibigay ng resulta, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay magtitipon upang maging isang matatak na pundasyon ng kalusugan. Ang pangatlong nakakamatay, labis na pagkonsumo ng protina. Ito ay isa sa mga karaniwang maling akala ngunit napakadelikado para sa kalusugan ng mga matatanda. Marami sa inyo dahil sa pag-alala tungkol sa muscle atrophy at kahinaan, ay kusang nagdaragdag ng protina sa pamamagitan ng pag-inom ng protein powder o pagkain ng sobrang pulang karne tulad ng baka at baboy, sa pag-isip na mas marami, mas mabuti. Ngunit sa totoo lang, ang katawan ng mga matatanda ay hindi na gumagana tulad ng nung bata pa sila, at lalo na, ang kidney sa panahong ito ay nasa yugto na ang natural na pahina. Sa biolohikal na pananaw, kapag ang protina ay pumasok sa katawan, ito ay dadaan sa isang komplikadong prosesong metabolismo at lilihang nitrogenous waste products tulad ng urea at creatinine. Ang sangkap na ito ay hindi maring mawala ng kusa kundi kailangang ilabas sa pamamagitan ng kidney. Ibig sabihin, sa bawat pagkakataon na labis kayong kumakain ng protina, sa bawat pagkakataon ay dinadagdagan ninyo ang pasanin sa filtering system na pagod na, madalas kong ipinapaliwanag sa aking mapasyente sa isang napakadaling maunawaan na paraan. Ang kidney ng matatanda ay tulad ng isang filter machine na ginagamit sa loob ng maraming taon. Ang kapasidad ay hindi na tulad ng dati. Kung patuloy ninyong ibubuhos doon ang isang malaking halaga ng basura mula sa labis na pagkonsumo ng protina, walang pinakaiba sa pagpilit sa isang lumang makina na gumana ng buong kapasidad araw-araw. Maaga o huli, ang sistemang iyon ay labis na gagana at masisira. Sa mas malalim na pananaw, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami upang makabawi kundi ang kumain ng tama, sapat, at naayon sa kondisyon ng katawan. Ang isang matalinong dieta para sa mga matatanda ay dapat na balansehin ang protinang hayop at protinang halaman, binibigyang prioridad ang isda, itlog, tofu at nililimitahan ang pulang karna. Dahil ang pagiging katamtaman ang siyang karunungan ng pagtanda at ang anumang labis, anuman ang bagay, ay magdudulot ng masamang epekto. Ang pangapat na nakakamatay, alak, beer, at industrial soft drinks. Ito ay dalawang gawi na tila napakapamilyar sa buhay ngunit seryosong nakakapinsala sa kidney na madalas na binabalewala ng marami sa inyo.
Ang alak at beer ay hindi lamang nakakaapekto sa atay kundi nagdudulot din ng dehydration sa cellular level na nagpapalapot ng dugo. Sa ganoong sitwasyon, kailangang magtrabaho ang kidney sa isang kapaligiran na kulang sa tubig, isang napakamasamang kondisyon para sa proseso ng PEG filter at detoxification. Hindi lamang iyon, ang alak at beer ay nagdudulot din ng irregularidad sa presyon ng dugo at nakakaapekto sa nervous system. Sa gayon ay indirektang nagbapahina sa regulatory function ng kidney. Para naman sa mga industrial soft drinks, ang problema ay nasa matas na nilalaman ng asukal at chemical additives. Kapag regular na kinukonsumo, hindi lamang nito pinapatas ang pangganib ng diabetes, kundi nag-ambag din sa pagbuo ng kidney stones at pinapabilis ang proseso ng kidney failure. Kaya naman, sa halip na mahanap ng komplikadong solusyon, sana ay masimula kayo sa napaka-simple ngunit mapapasyang pagbabago. Unti-unting bawasan ang alak at beer. Palitan ang soft drinks ng purified water o light tea. Sanayin ang ugali ng regular na pag-inom ng tubig ngunit hindi labis-labis sa isang pagkakataon. Kasabay nito, bumalik sa sariwa, natural, at kaunting processed food. Iyan ang pinaka-sustainable na paraan upang mapangalagaan ang katawan. Kung ninyo nalaman na kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang numero 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 6. 3 ginintuang prutas na nakakatulong magpabata at magprotekta sa mga daluyan ng dugo ng kidney. Bukod sa paalis ng nakakapinsalang gawi sa pagkain, ang nagpapahalaga sa akin ay ang kalikasan ay tahimik pa ring nabibigay sa atin ng napakahalagang kaloob para sa pagaling. Kung pipiliin ng tama, hindi lamang kayo kakain upang mabuso kundi kakain din upang alagaan at muling buhayin ang inyong sariling katawan. Sa napakaraming uri ng pagkain, may mga prutas na inihahalin tulad sa biological gold para sa sistema ngang daluyan ng dugo ngang kidney dahil sa kakayahan nitong magprotekta, magpabata, at magpabagal sa proseso ngang pagtanda. Unang uri, blueberry. Ito ay isang maliit na prutas unit naglalaman ng nutritional value na higit pa sa laki nito. Ang madilim na, lilang kulay nga, blueberry ay hindi lamang para sa kagandahan kundi isang senyales ng napakataas na nilalaman ng anthocyanin, isa sa pinakamalakas na antioxidant na naitala ng modernong siyensya. Sa mekanismo, ang anthocyanin ay may kakayahang neutralisahin ang free radicals ng mga molekula na nagdudulot ng pinsala sa selula at nagpapabilis sa proseso ng pagtanda para sa kidney. Lalo na, ang sistema na malilit na daluyan na dugo sa glomerulus na kidney. Ito ay isang napakahalagang protective layer. Ang madaluyan ng dugo na ito ay napakapino at kapag namaga o nasira, mabilis na humihina ang filtering function ng kidney. Madalas kong ipinapaliwana sa isang madaling maunawaan na paraan sa mga matatandang pasyente na sa bawat pagkakataon na kumakain kayo ng blueberry, ito ay tulad ng pagpapadala ng isang hukbo ng tagapaglinis upang magpatrolya sa katawan na tumutulong na linisin ang nakakapinsalang elemento at palakasin ang dingding ng daluyang ng dugo. Hindi lamang sa pagiging antioxidant, ang prutas na ito ay mayroon ding banayad na anti-inflammatory effect, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at nakakatulong sa pagpapamatili ng presyon ng dugo mapangunahing salik sa pagprotekta sa kidney. Gayunpaman, nais ko ring bigyang diin ang isang mas praktikal na pananaw na mas malapit sa inyong buhay sa Pilipinas. Ang blueberry ay isang masarap na prutas ngunit hindi laging madaling bilhin o angkop sa kondisyon ng ekonomiya ng bawat pamilya. Sa kasong iyon, maari ninyo itong palitan ng prutas na may kulay lila o madilim na pula tulad ng ubas, plum o mulberry dahil naglalaman din
Sila ng katulad na antioxidant compounds, bagamat maaring magkakaiba ang nilalaman. Pangalawang uri, mansanas. Kung may isang prutas na madalas kong inirekomenda sa aking mga matatandang pasyente na kainin ng regular araw-araw, iyan ay ang mansanas. Sa nutritional medicine, ang mansanas ay matagaw ng inihahaling tulad sa isang natural na gamot na banayad na gunit matatag. Hindi dahil gumagaling agad itong sakit kundi dahil tahimik nitong sinusuportahan ang katawan sa pagbabawas ng toxins at pagprotekta sa filtering system ng kidney sa paglipas ng panahon. Ang kurang halagang ito ay nakasalalay sa isang napaka-espesyal na sangkap sa mansanas, ang pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang gumana bilang isang biological filter sa bituka. Kapag kumakain kayo ng mansanas, ang pectin ay dadaan sa digestive system at didikit sa mga toxins, heavy metals, at labis na metabolic byproducts. Pagkatapos, ilalabas nito ang mga ito sa labas ng katawan sa pamamagitan ng dumibago pa man ito maabsorb sa dugo. Ito ay may napakalaking kahulugan para sa kidney. Dahil kailangan ninyong maunawaan na hindi gumagawa ng toxins ang kidney. Ito lamang ang lugar na kailangang maproseso ng kahihinatnan ng nga pumasok sa dugo. Kapag naharang ang dami ng toxins mula sa digestive tract, bababa ang filtering pressure ng kidney. Sa gayon ay magkakaroon ito ng pagkakataon na magbahinga at mapanatili ang function nito ng mas matagal. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang pagprotekta sa kidney ay hindi lamang pag-alaga sa kidney, kundi ang pagbabawas ng pasanin sa kidney mula sa napakaagang yugto. Hindi lamang iyon, ang mansanas ay nakakatulong din sa pagpapapanatili ng blood sugar, sumusuporta sa good microbiome, at nagbabawas ang banayat na pamamaga. Ito ay lahat ng indirekta ngunit napakahalagang salik para sa kalusugan ng kidney, lalo na sa mamatatanda na may panganib ng diabetes o metabolic disorders. Gayunpaman, may isang maliit na detalye na palagi kong binibigyang diin ngunit madalas na binabalewala, at iyon ay ang pagkain ng mansanas kasama ang balat. Ang manipis na balat sa labas, bagamat hindi kaakit-akit, ay naglalaman ng karamihan sa mga antioxidant at pinakamahalagang fiber. Kung babalatan ninyo, ang nutritional value ng mansanas ay lubhang bababa. Kaya naman, hugasan ng may gingang maligamgam na tubig o malinis na tubig ng maraming beses. Pagkatapos, kainin kasama ang balat upang lubos na mapakinabangan ang mga benepisyo. Pangatlong uri, kalamansi o dalanghita. Sa grupo nga, maprutas na sumusuporta sa kidney, ang kalamansi o dalanghita ay isang pamilyar at madaling gamitin na pagpipilian sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi na kailangang maghanap ng mapagkain na masyadong kakaiba o mahal. Minsan, ang simpleng prutas na matatagpuan sa kusina ng mga Pilipino ay nabibigay ng matatag at pangmatagalang halaga sa kalusugan kung naunawaan at ginagamit natin ng tama. Una sa lahat, ang kalamansi at dalanghita ay kilala sa mataas na nilalaman ng bitamina C na nakakulong palakasin ang resistensya at sumusuporta sa katawan sa paglaban sa pamamaga. Ngunit kung doon lamang titigil, hindi pa sapat upang ipaliwanag kung bakit kapakipakinabang ang prutas na ito sa kidney. Ang mas mahalaga ay nakasalalay sa natural na flavonoid compounds na may kakayahang mapabuti ang elasticity ng magadaluyan ng dugo na nagpapadali sa sirkulasyon ng dugo. Kailangan ninyong maunawaan na ang kidney ay hindi gumagana ng mag-isa kundi lubhang umaasa sa tuloy-tuloy at matatag na daloy ng dugo. Kapag tumigas ang nga daluyan ng dugo at humina ang sirkulasyon, kahit na malusok pa ang kidney, bababa ang filtering efficiency nito. Sa kabaliktaran, kapag maliksi ang nga daluyan ng dugo at maayos ang sirkulasyon ng dugo, makakakuha ang kidney ng sapat na oxygen at nutrients upang mapanatili ang function nito. Kaya naman, ang pagkain ng kalamansi o dalanghita sa tamang dami ay isang indirektang paraan upang alagaan ang sistema ng daluyan ng dugo ng kidney mula sa loop
Gayunpaman, dito nais kong huminto ng kaunti upang bigyang diin ang isang prinsipyo na madalas na binabalewala ng maraming matatanda, at iyon ay ang mabuti ay hindi nangangahulugang mas marami, mas mabuti. Sa aking karanasan sa paggamot, marami akong nakasalamuhan na pasyente na dahil sa pagdinig na maganda ang prutas ay labis na kumain na nagresulta sa mataas na blood sugar o electrolyte imbalance, lalo na ang mataas na potassium sa dugo isang mapanganib na sali para sa puso at kidney. Sa gitnang edad at pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kasing flexible sa pagkontrol tulad ng dati. Kaya naman, ang katamtaman ang siyang karunungan ng kalusugan. Ang isang siyentipikong dieta ay hindi ang kumain ng maraming masustansyang bagay kundi ang malaman kung kailan hihinto, kumain ng tamang dami at panatilihin ang regularidad. Madalas akong nabibigay ng isang napaka-practical at madaling tandaan na mungkahis sa inyo. Araw-araw, dapat lamang gumamit ng katamtamang dami. Marahil ay isang maliit na dakot ng berries, kalahating mansanas, o maksimum na 2 kalamansi o dalanghita. Hindi na kailangan ng komplikado, hindi na kailangan pilitin. Panatilihin lamang ang ugali na ito ng natural at unti-unting mababago ang katawan sa isang positibong paraan. At kung ninyo nalaman na karapat-dapat itong nilalaman na gamitin, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibabangang video. Hindi lamang iyan ang senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 7. Super broccoli. Superfood para sa detoxification. Ang atay at kidney. Kung sa loob ng 15 taon ng pagtatrabaho at pagmamasit sa kalusugan ng matatanda, kailangan kong pumili ng isang uri ng gulay na karapat-dapat sa pamagat ng pangunahing pagkain na nagpoprotekta sa katawan, hindi ako mag-atubili na tawagin ang super broccoli. Ang kakaibang bagay ay hindi nakasalalay sa hugis o lasa kundi sa kung ano ang nakatago sa loob gulay na tila napakapangkaraniwan na ito. Ang broccoli ay naglalaman ng isang mahalagang biological compound na tinatawag na sulforaphane, isang substance na pinahahalagahan na maraming modernong siyentipikong pag-aral dahil sa kakayahan nitong i-activate ang natural detoxification enzyme system na katawan. Sa madaling salita, ito ay tulad ng pagising sa hukbong ng tagapagtanggol sa loob ng katawan na tumutulong na inutralize ang free radicals, ang mga invisible agents, na tahimik na sumisira sa mga selula araw-araw, lalo na ang mga pinong selula sa kidney. Ngunit ang nais kong mas malalim ninyong tingnan ay hindi lamang ang biological effect kundi ang mahiwagang mekanismo ngang pagtutulungan sa pagitan ngang atay at kidney. Sa ating katawan, ang atay at kidney ay hindi gumagana ng maisa kundi tulad ng dalawang tahimik ngunit napakagaling na kasosyo. Pinoproseso ng atay ang toxins, habang ang kidney naman ang nag-filter at naglalabas ng mga ito. Kapag kumakain kayo ng broccoli, hindi lamang ninyo inaalagaan ang kidney kundi binabawasan din ninyo ang pasanin sa kidney sa pamamagitan ng pagsuporta sa atay upang mas magawa ang papel nito. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagprotekta sa kidney ay hindi lamang paalaga sa kidney kundi ang paalaga rin sa buong sistema sa harap nito. Kapag epektibong gumagana ang atay, mas lubusang napoproseso ang toxins, kaya mas kaunti ang dami ng dumi na dumadaloy sa kidney. Iyan ang matalino at matatag na proteksyon na hindi nakikilala ng lahat. Hindi lamang iyon, ang broccoli ay naglalaman din ng fiber, bitamina K, at natural na calcium na nakakatulong sa pagpapapanatili ng blood sugar, nagpapalakas ng kalusugan ng buto at kasukasuan, at nagpapabuti ng digestive system. Para sa mga matatanda, ito ang 3 pangunahing salik na nagpapasya sa kalidad ng buhay. Dahil kapag matata ang blood sugar, malakas ang buto, at maayos ang pagtunaw, mas magaan nagagana ang katawan. Gayunpaman,
Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang napakahalagang bagay na maaring sabihin na mapapasyahan kung ang pagkain ng broccoli ay tunay na mabibigay ng benepisyo o hindi, at iyon ay ang paraan ng pagluluto. Sa totoo lang, marami na akong nakita na hindi sinasadyang sinisira ang buong halaga ng gulay na ito dahil lamang sa maling gawi sa pagluluto. Kapag inilagay ninyo ang broccoli ng masyadong matagal sa kumukulong tubig hanggang sa lumambot at magbago ng kulay, halos lahat ng bitamina at sulforafane ay nawawala o natutunaw sa tubig. Sa puntong iyon, ang pagkain ay naiwan na lamang ang hibla na halos nawawalan ng nutritional value. Ito ay isang aral na napakalalim na pag-isipan, hindi sa paang kumain ng tamang pagkain. Kailangan din itong kainin sa tamang paraan upang matanggap ng katawan ang tunay na halaga. Kaya naman, pinapayuhan ko kayo na baguhin ng kaunti ang inyong gawi sa kusina. Hiwain ang broccoli sa katamtamang laki, hugasan ng maigi, pagkatapos ay steam sa loob ng halos 4 hanggang 5 minuto. Hanggang sa maluto lamang ng bahagya, nananatili pa rin ang sariwang berdeng kulay at natural na crispy texture. Kung gusto ninyong stir fry ng mabilis sa mataas na apoy na may katamtamang daming langis, iwasan ang labis na pagluluto. Ang pagiging pinong ito sa paraan enek pagluluto ang makakatulong na mapanatili halos ang buong mahalagang nutrients. Sa mas malalim na pananaw, nais kong ipaunawa sa inyo na ang paalaga sa kalusugan ay hindi nakasalalay sa makumplikadong bagay kundi sa paunawa at kamalayan sa bawat maliit na aksyon araw-araw. Ang isang pagkain na niluto ng tama, isang gulay na pinili ng tama, isang gawin na regular na pinapanatili. Ang lahat na ito ang pundasyon upang lumihang matatag na kalusugan. At nais kong ibahagi sa inyo ang isang pagmumuni-muni. Ang katawan ng tao ay hindi nangangailangan ng mahimala kundi ngang pagtitiyaga at paggalang sa manatural na batas. Ang super broccoli ay hindi isang panlunas, ngunit kung gagamitin ninyo ito ng tama, magiging isang tahimik na panangga ito na makatulong na protektahan ang atay, suportahan ang kidney, at pahabain ang inyong kalusugan sa paglipas ng mataon. Bahagi 8. Mga ginintuang gawi na napapahaba ng buhay ng kidney. Panghuli, nais kong bigyang diin sa inyo ang isang pangunahing bagay. Ang kalusugan ng inyong kidney ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang inyong kinakain kundi pati na rin sa kung paano kayo namumuhay araw-araw. May mga tao na kumakain ng maayos ngunit nakakasakit pa rin. Samantalang may mga tao na hindi gaanong masalan sa nutrition ngunit napapanatili ang matata na kalusugan hanggang sa pagtanda. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa maliliit na gawi na inulit araw-araw. Ang mabagay na tila simple unit, may napakalaking kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Unang gawi, matalinong pag-inom ng tubig. Ang tubig ay hindi lamang para sa pagpapawi ng uhaw kundi ito ang daluyan ng pagdadala at pagtatanggal ng toksin sa katawan. Kapag uminom kayo ng sapat na tubig, magkakaroon ng kanais-nais na kondisyon ang kidney upang tunawin ang waste products at ilabas ang mga ito ng madali. Sa kabaliktaran, kapag kulang sa tubig ang katawan, ang toxins ay magiging mas puro, madaling mamu at maging bato, at kasabay nito ay direktang makakapinsala sa filtering units ng kidney. Naunawaan ko na maraming matatanda ang madalas na ayaw uminom ng tubig sa hapon o gabi dahil sa takot na umihi ng madalas sa gabi, ngunit ito ay isang ugali na kailangang ayusin. Sa halip na bawasan ang daming ang tubig, dapat ninyong muling ipamahagi ang oras ng pag-inom, uminom ngang mas marami sa umaga at unang bahagi ng hapon. Pagkatapos ay bawasan ng unti-unti sa gabi. Ang kabuwang dami ngang tubig araw-araw ay dapat na panatilihin sa humigit kumulang 1.5 hanggang 2 litro. Uminom ng maliliit na lago, ipamahagi sa buong araw. Ang isang napakasimpleng senyales upang suriin ninyo mismo ay ang kulay ng ihina, mapusyaw na dilaw iyan, ang oras na ang katawan ay nasa isang magandang balanse. Sa mas malalim na pananaw, nais kong ipaunawa sa inyo na ang pag-inom ng tubig ay hindi isang walang malay na aksyon kundi isang signing ng pag-aalaga sa katawan.
Kapag uminom kayo ng tubig sa tamang paraan, iyan ang oras na aktibo ninyong pinoprotektahan ang inyong kidney. Pangalawang gawi, pagpapanatilingang magaan ngunit regular na pisikal na aktibidad. Hindi na kailangang mag-ehersisyo ng mabigat o pilitin ang sarili sa labis na ehersisyo. Ang mahalaga ay ang pagtitiyaga at pagiging angkop. Kung araw-araw lamang kayong maglalakad ng dahan-dahan sa loob ng halos 30 minuto, humihinga ng sariwang hangin, napakarami ng benepisyo ang natatanggap ng inyong katawan. Kapag nag-ehersisyo kayo, mas maayos ang daloy ng dugo sa katawan, mas matatak ang presyon ng dugo, at ang maorgan. Kasama na ang kidney ay nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients. Nakakatulong ito sa kidney na ayusin ang maliliit na pinsala na naipon sa paglipas ng panahon. Madalas kong sinasabi na ang ehersisyo ang pinakamura ngunit pinaka-epektibong gamot na maring gamitin ng lahat. Pangatlong gawi. Huwag kailanman gumamit ng gamot ng walang reseta ng doktor. Ito ay isang mahalagang prinsipyo sa buhay na sana ay tandaan ninyong mabuti. Bawat tableta na ininom ninyo, maging ito ay painkiller, supplement, o herbal medicine, ay kailangang dumaan sa filtering system ng kidney. Kung ginamit ng hindi tama, ang kidney ang magiging biktima ng pinakamatinding kahihinatnan. Sa katotohanan, maraming kaso ng kidney failure ang namumula sa matagal na paggamit ng gamot ng walang gabay ng doktor. Lalo na, ang mga tungkol sa miracle pills o traditional herbal remedies online ay madalas na umaatake sa pag-alala ng mga matatanda. Sana ay maging matalino kayo dahil walang gamot na makakapagpalit sa isang malusog na lifestyle at walang shortcut sa kalusugan. Pang-apat na gawi. Panatilihing optimistiko ang isip at regular na magpa-check up. Ito ay isang bagay na madalas na binabalewala ng marami. Ngunit sa totoo lang, mayroon itong napakalalim na epekto. Kapag matagal kayong stress at balisa, ang katawan ay maglalabas ng mga hormone na nagdudulot ng vasoconstriction na nagpapababa ng daloy ng dugo sa kidney at sa paglipas ng panahon ay magdudulot ng pinsala. Sa kabaliktaran, ang isang magaan at mapayapang isip ay makakatulong sa katawan na mapanatili ang natural na balanse. Palagi kong pinapayuhan kayo na panatilihin ang isang maliit na kagalakan araw-araw. Maaring ito ay ang pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay, pag-alagang halaman, o simpleng pag-upo ng tahimik at pagtamasang ng isang mapayapang umaga. Kasabay nito, kailangan ninyong aktibong magpa-check up ng regular kahit man lang tuwing 6 na buwan. Ang isang simpleng blood test upang suriin ang creatinine at kalkulahin ang glomerular filtration rate (eGFR) ay makakatulong na maagang matuklasan ang mapotensyal na problema. Ito ay isang maliit na bagay na nangangailangan ng napakaliit na oras at gastos, ngunit may napakalaking halaga sa pagpigil sa malubhang komplikasyon sa hinaharap. At kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, nais kong imbitahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na natanggap ninyo ang mahusay na kaalaman at nalaman ninyong kapakipakinabang ito. Minamahal kong nga kababayan, ginugol ninyo ang buong buhay ninyo sa pagpapakahirap para sa inyong mga anak, para sa inyong pamilya, at para sa lipunan. Ngayon ang oras upang matutunan ninyo kung paano mahalin at alagaan ang inyong sarili. Ang isang malusog na kidney ay hindi lamang isang organ kundi ito ang inyong pinakamahalagang pag-ari, ang pinakamatata na pundasyon upang matamasan ninyo ang gataon ng pagtanda ng may kapayapaan at kaligayahan kasama ang inyong maanak at apo. Nais kong iparating ang aking taos-pusong pakbati sa inyong lahat. Naway palagi ninyong mapanatili ang malusog na kidney at isang buhay na punong kagalakan at optimismo. Kung ninyo nalaman na tunay na kapakipakinabang ang malalim na kaalaman na ito, huwag maatubili na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang makasama nating may tata ang isang komunidad ng malusog at maligayang matatanda sa Pilipinas. Muli,
Taos puso, akong nagpapasalamat sa inyong pagbibigay pansin sa araling ito hanggang sa huling minuto. Gusto ba ninyong gabayan ko kayo ng detalyado kung paano basahin ang mga resulta ng kidney test sa inyong regular na medical check-up report?